Dalawang senador, traidor kay VP Sara, lumantad na, nilaglag si Inday. Ay nako. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sa pagkakasibak ni Vice President Sara sa National Security Council, dalawang senador ang nagpahayag ng suporta sa naging desisyon ni BBM. Ito ay walang iba kundi sina Senator Francis Tolentino at Senator Win Gatchalian. Ayan ha! Dalawang senador ang sumuporta sa pagkakasibak ni VP Sara. Etong dalawang to na nasa litrato ang salarin. Hay na. Naiintindihan naman namin, no? Mas maganda na nga na nakikita na namin ngayon kung sino talaga ang peke at hindi peke. 'Di ba? Sa panahon ngayon na ganito ang nangyayari sa mga Duterte kay VP Sara, nakikita na namin, no? Kung sino talaga yung mga taong huwad. Hindi na kami nahihirapan, 'di ba? Kasi naglilitawan na sila. 'Di ba? Kumbaga dito ang matitira na lang yung mga tao na talagang may malasakit sa mga Duterte. Yung may malasakit sa taong bayan. Kasi yung politikong may malasakit sa taong bayan, siguradong may malasakit sa mga Duterte. Pero yung mga tao na iniisip lang nila yung sarili nila, sigurado hindi papanig yan sa mga Duterte, kundi papanig yan doon sa mga crocodile dandy. Alam niyo yung ibig kong sabihin, crocodile dandy? Diba? Hindi nyo na kami pinapahirapan sa mga susunod na eleksyon, mga sir. Diba? Hindi katulad dati na nangangapa kami sa dilim. No? Pag mga hindi pa lumalabas yung ganitong sitwasyon, nag-iisip kami, sino ba tong taong to? Ano ba ang background nito? Dapat ba naming iboto to? Ano ba ang nagawa nito? Ngayon, hindi na ganun. Ngayon nyo pinapakita ang mga tunay nyong ugali. Ngayon nyo pinapakita ang pagbali-baliktad nyo. Kaya hindi na kami mahihirapan ngayon. Ng isang local media outlet kay Senator Francis Tolentino noong Sabado, January 4, 20... Ito para sa akin, no, si Francis Tolentino. Kung hindi to inendorso talaga ni FPRRD, hindi to mananalo. Hindi sa akin, 100% talaga, hindi siya mananalo. Kasi ako nakilala ko lang to si Tolentino simula nang dumikit sa mga Duterte ito. Oo, kahit, di ba sa mga katulad kong nakakakilala lang sa kanya nito, simula nang inendorso siya ni FPRRD. Si Gatchalian, alam natin, sa Valenzuela. Pero, di ba, nasa Valenzuela yan? Doon ko lang siya kilala, di ba? Pero, di ba, wala namang masamang tinapay na ginawa sa kanila si FPRRD. Halos sinuportahan, katulad si Tolentino, sinuportahan ni FPRRD nung siya'y nangangampanya. Ano ang masamang tinapay na ginawa ni Tatay Digong sa kanya? Pero in fairness nung nanonood nga pala ako mga katunay kagabi, kahapon. Akala ko si Tatay Digong yung nasa Battle Royale. Yung palabas yung talagang pati yung kilos, galaw, pati buhok, no? Pati yung talagang si Tatay Diggs talaga, yung teacher. Panoorin niyo mga katunay, yung Battle Royale. Makita niyo doon, no? Natutuwa nga ako kasi para si Tatay Digong. 2025, iginiit niyang diskresyon na raw ni Pangulong Marcos kung sino ang iluluklok niyang mga membro ng nasabing konseho, lalo pat malawak raw ang saklaw ng National Security Council. Aniyan ni Tolentino,
It's the prerogative of the President. It's the discretion of the President because national security definition is not just national security, as everybody knows. It covers foreign relations. It also covers economic, social, security, etc. So he chooses whoever he thinks can give him advice regarding things that require advice, like on foreign policy, legislation, domestic, and internal security policy. So ang ibig sabihin nito, pinaparating dito na wala namang maitutulong na ang mga Duterte kay PBBM. O sige, pagpalagay na natin, ilagay na natin sa ganung usapin na walang maitutulong na ang mga Duterte kay PBBM. Kasi talagang hindi na para tulungan siya eh. 'Di ba? Sa nangyayari ngayon, talagang nagtablahan na sila eh. Parang wala na talagang parang hindi na kailangan pa na mag-stay na mga Duterte sa side ng gobyerno natin ngayon dahil sa nangyayari sa kanila. 'Di ba? Kaya sige, exempted na, kumbaga accepted na 'yan na tinanggal sila at sinasabi mo na mayroon pang mas iba na maaaring makatulong kay PBBM. O sige, ganyan na. O siya. It's up to him. Matatandaan noong January 3 nang aprubahan ni BBM ang pagreorganisa sa miyembro ng National Security Council kung saan kasamang inalis sina Vice President Sara at ilang mga dating pangulo ng bansa kasama sina dating Pangulong Gloria Arroyo at Joseph Estrada. Binanggit naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang umanay kasalukuyang sitwasyon daw na maaaring nagtulak sa Pangulo upang i-reorganisa ang National Security Council kung kaya't napilitan daw itong alisin kasama si Vice President Sara. Aniya ni Win Gatchalian, we know the real situation. What's important is that current members would be able to give him good advice and for him to make the right decision for the country. Alam nyo, yung good advice na yan, mas kailangan pa nga si Sara Duterte sa mga ganyan eh, di ba? Ngayon, kung sino man ang mga papalit dyan, o siya, kung yun ang tingin nyo, yung mga papalit dyan is magbibigay ng good advice sa presidente natin, eh di wow. Di ba? Eh kita nyo nga, di ba? Kaya nagka-leche-leche itong bansa natin. Kaya nagkaroon ng maraming problema dahil sa mga advice na yan na hindi natin alam kung sino yung mga nag-a-advise. Di ba? Kaya gumulo ng gumulo. It's the president's prerogative after all to choose who he thinks can give him proper advice. At dahil nga sa tila pagkampi ni Senator Win Gatchalian at Senator Francis Tolentino kay BBM sa pagkakatanggal ni Vice President Sara sa National Security Council, nagbabala ang mga certified DDS na huwag nang iboto ang dalawang senador na ito. Tila nga daw lumalabas na walang utang na loob, lalong-lalo na itong si Francis Tolentino. Tila nga daw yata gamit na gamit pa noon ni Tolentino si dating Pangulong Duterte. Kaya't sa mga susunod na eleksyon, ekis na daw ang dalawang senador na ito. Diyos ko, Ginoo ko. At alam niyo mga lord, sino-sino yan sila na mga nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Inday? Mga makakaliwang grupo. Diyos ko, talagang... Diyan talaga yung magpa-file talaga ng impeachment at magpupush ng impeachment kay VP Sara. Huwag na tayong magtaka kung sino. Yan talaga yung mga makakaliwang grupo. Dahil alam naman natin, yung mga makakaliwang grupo is talagang galit sa ginagawang adhikain ng mga Duterte. Alam naman natin na ang mga Duterte ay galit sa mga taong labas, ang puwet. Di ba? Galit sila sa mga taong labas. Galit sila sa mga ganun. So, kung ayaw ng kapayapaan, talagang kinakamay na bakal nila. Pero kung gusto ng kapayapaan, is talagang niyayakap nila. Hindi naman lahat ng taong labas kinakalaban ng mga Duterte. Puwera na lang talaga dun sa mga tao na ayaw ng kapayapaan. So, katulad nitong mga nandito sa kaliwa na talagang nagpupush, na talagang i-impeach si VP Sara, talagang alam na natin na ganun talagang gagawin nila. Dahil kinatatakutan nila nga
na manalo si VP Sara sa 2028 bilang presidente. At kapag naging presidente si VP Sara, siguradong isa sila sa mga maaapektuhan yung mga makakaliwang grupo na yan. Dahil ayaw ng mga Duterte sa mga ganyan. Siyempre, sasamantalahin na nila yung panahon ngayon na maraming galit dyan sa gobyerno sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Diba? Sasamantalahin nila lang ilakad kung ano ang dapat nilang ilakad. Patalsikin si VP Sara kung ano ang dapat gawin para siya'y patalsikin. Diba? Pagkakataon na nila to. Once in a blue moon lang dumating sa kanila to na pumabor sa kanila yung sitwasyon. Pero sana nga, magtagumpay kayo sa mga iniisip nyo kay Sara Duterte, kay VP. No? Sana nga, ipanalangin nyo na hindi siya makatawid hanggang 2028. Dahil kapag yang si VP Sara ay hindi tumalab sa kanya yung impeachment na gusto nyong mangyari sa kanya at siya ay nakatawid hanggang 2028, aba, finish na. Sa ayaw nyo't sa hindi, sigurado yan ay tatakbo. At alam natin kung gaano kalakas si VP Sara sa mga tao. O wag nang magre-react dito yung mga galit kay VP Sara, wala akong pakialam sa inyo. Diba? Pero alam ko sa sarili ko, 195% mananalo si VP Sara bilang presidente kung siya ay tatakbo. Sino ba ang pinakamalakas na maaari niyong itapat na presidente kay VP Sara sa 2028 na tatakbo rin? Meron ba? Wala. Ang kaisa-isa lang nilang kinakalabit ay si Raffy Tulfo. Pero tingin ko hihirapin pa rin si Senator Raffy kay VP Sara. Bukod kay Senator Raffy, wala na tayong mapisil kung sino ang pwedeng tumapat kay VP Sara na tatakbo sa 2028. Sino? Si Manny Pacquiao? Sino? Si Hontiveros? Sino? Si Madam Leni? Sino? Si Tambi? Ay lalo na yun. Kita nyo naman sa survey, namigay na ng namigay, wala pa ring inaangat sa survey. Lagapak pa din, wala pa ding nangyayari. Grinab nila yung pagkakataon na makaganti sa mga Duterte. Ayan, syempre, bago natin simulan nitong videong ito, ito yung pagre-react natin, nais ko nga palang magbigay din ng credits dito sa video na pinapanood natin at binibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Napakabait din yan ni Mr. Real Talker. Naka-PM ko din yan si Mr. Real Talker, no? Ang bait din yan. Ayan, credits po sa'yo, sir. Alam naman natin, di ba, na ang mga Duterte lang naman talaga ang lumalaban pagdating dyan sa mga makakaliwang grupo, pagdating dyan sa mga terorista at mga rebelde. Tama si Mr. Real Talker doon. Ang mga Duterte lang ang natatanging lumalaban sa mga sa mga makakaliwang grupo, sa terorista, rebelde, dahil ayaw nila ng gulo. Ang gusto ng mga Duterte ay kapayapaan, maging maayos at disiplinado ang bansa natin. So paano nila magagawang maghasik ng kung ano-ano kung ang mga Duterte uli ang mauupo sa susunod? Diba? Pero sabi pa nga ni Bibi Inday, di ba? Bring it on, no? Tama yan, no? Mag-file kayo ng impeachment para once and for all matapos na yan. Kailangan po natin i-sustain itong ayuda kasi marami hong near poor o marami poor-piece na umakyat sa minimum wage na disqualify na sa poor-piece. Tinamaan po ng COVID. Tinamaan po yung mga lower middle class, yung mga middle class na nung 2 taon walang trabaho, namulubi po sila. Kailangan po natin, and ngayon sinundan pa po tayo nitong pagtaas ng bigas na doble, na triple. Alam nyo naman palang namulubi. Alam nyo naman pala ang sitwasyon ng iba nating mga kababayan.
Ba't di nyo gawan ng long-term solution? Oh, tama na naman si Mr. Riltoker doon. Long-term solution? Tama. May punto si Mr. Riltoker. Hindi ayuda ang paraan sa ganyan. Diba tama si Mr. Riltoker na long-term solution ang ibigay ninyo. Diba? Bigyan nyo ng trabaho. Magbigay kayo ng maraming trabaho. Taasan ang sweldo ng mga manggagawa natin. Diba? Kaysa magbigay kayo ng magbigay ng ayuda. Bawas kayo ng bawas sa pondo ng bayan. Ipinamimigay nyo lang din. Gagastusin, babawas na naman kayo. Ipamimigay nyo na naman. Walang nangyayari. Para syempre tanggap lang sila ng tanggap. Diba? Ubos biyaya, bukas na katunganga. Paano ngayon yan? O katulad ngayon, nauubos yung pondo. Diba? Nauubos. Kung magkaroon tayo ng emergency, saan tayo bubunot? Diba? Halos labas kayo ng labas. Nakala nyo naman, si Don Tiburcio kayo. Alam nyo naman palang ganon yung nangyayari sa mga Pilipino. Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Magbigay kayo ng long-term solution sa mga tao. No? Kung paano sila mabubuhay. Kung paano sila makakapagsikap. Kayo ang magturo sa kanila kung paano sila magsikap, hindi kung paano maging tamad at tumanggap lang ng tumanggap. Unano, ang ayuda once lang, tapos na. Oo. Ba't di na lang mag-provide kayo, ng maraming trabaho? Yun! Tapos yung mga manggagawa nating Pilipino, taasan nyo ang benepisyong unano ka. Unano. Alam nyo naman pala ang Tama. problema ng mga Pilipino. Ba't ganyan lang ang solusyon nyo? Ayuda? Yan lang? Ayuda. Diyos ko, after nyo ipamigay ang ayuda, tapos na yan eh. Oo. Ginagawa nyong tamad ang mga Pilipinong unano Tama. ka. Ba't di na lang yung bilyon-bilyong pera nyo dyan, Oo. ilagay nyo na lang para taasan ang benepisyo ng mga Pilipino? Very good, Vice Ganda. Ayan, kay Vice Ganda. Let's all speak up. Hindi po sapat na binibigyan natin sila ng tupad at Tama. akap. Very good, Vice Ganda. Aba, No? aba. Minsan ko lang pupurihin si Vice Ganda. Sa totoo lang talaga nakakainis Di ba dati? Nakakainis si Vice dati. Ngayon dahil sa sinabi lang niyang yan, no, sa kapirasong sinabi ni Vice Gandang yan, is nakakabilib. Tama naman talaga. Hindi sapat na bigyan ng ayuda o akap-akap yung mga tao. Tama. Gaya nga na sinasabi namin ni Mr. Riltoker, dapat sa kanila binibigyan ng trabaho. Nagdadagdag kayo ng trabaho. Halos bilyon-bilyon ang kinukuha ninyo. Bakit hindi nyo igawan ng paraan para magkaroon kayo ng long-term solution sa mga tao? Diba? Tama si Vice Ganda ron. Diba? Nagkaroon din ng tamang sinabi si Vice, hindi puro pang-iinis. Tama yan. Oh. Gamitin nyo ang kasikatan nyo para i-call out ang gobyerno ngayon na sobrang kurakot. Tama. Sa ginagawa ni Vice na ganyan, maganda yon. Kasi alam naman natin si Vice, sikat yan. Diba? Bawat salita niya nakatutok sa kanya, yung mga tao. Maganda yung ganyan, pag call out ni Vice Ganda na nagsalita siya ng ganyan, no, para makarating doon sa mga abusado. No? Yung sinasabi niya. Kasi wala nang konsensya eh. Oo. No? Lantara na. Tama. No? Tama yung sabi ni Vice Ganda na bilyon-bilyon pala ang pera, di ba, ng PhilHealth. Oh. Dapat ibilin nyo yan ng aparato, igawa nyo yan ng Yes. establishment, no? Yes. Mga hospitals. Yes. Para mas marami pa mga kababayan Aba. natin ang matulungan, magamot. Itodo. Good na good si Vice, no? Ikaw ba, Vice Ganda, hindi ka ba kakandidato, ha? Baka kakandidato ka. Pero tama lahat na sinasabi ni Vice. No? Sa laki ng nakukuha ng gobyerno ngayon, di ba? Dapat pinagpapatayo nila ng maitutulong nila sa mga Pilipino. Sa problema, wala naman tayong nakikitang na itatayo. Siguro nadidinig lang natin. May binawas na ganito, may kinaltasan ng ganito. Saan napunta? Di ba? Kahit si Vice, napansin niya ni Vice yun. Di ba? Busy si Vice sa Showtime, pero napansin niyang bigla. At least, kahit si Vice, nararamdaman niya na
Eh yung mga obispo nga eh, 'di ba? Natahitahimik lang eh. Sila nga eh, napansin na nila yung nangyayari. O ngayon, kay Vice naman. O sunod-sunod na yan. Naku. Tonyo, di ba wag niyong ipagdamot? Oh. Hindi yung binibigyan niyo lang ng ayuda, 500, 2,000, 3,000. Aanin yan ng mga Pilipino. Hindi So, 1,000? Eh, ang 1,000 ngayon, pag may pera ka 1,000, ilang araw mo lang yan. Kapag may pamilya ka, Diyos ko, kulang sa isang araw yan. Hindi katulad dati ang 1,000 umaabot ng 2 linggo. ayuda ang solusyon. Tamang benepisyo sa mga Pilipino. Yan dapat. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa dalawang senador na ito na tila walang utang na loob sa mga Duterte Ay, ako wala at masasabi kanilang dyan. suportado pa ang Ayoko na magsalita sa dalawang yan. dalawang desisyon ni BBM na si Bakin sa National Security Council si Vice President Sara. Kaya nga ayon sa mga certified DDS ay tatandaan daw nila ang inyong Tandaan na lang yung pagmumukha. pagmumukha. Ang pagmumukha ninyo, Senator Francis Tolentino at Senator Win Gatchalian. Hindi na nila kayo iboboto pa. Matapos kasi kayong tulungan ng mga Duterte upang makaupo sa Kabila pwesto, ng lahat. ay ganito pa ang inyong igaganti. Mga wala daw utang na loob. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin kanina yung video na yun na si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.